Okay, so ito i-explain ko kung paano nagra-run itong login with 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 parang school na ginawa namin. Kung paano ito nagfa-function. So now is dito gumawa kami una ng login form kung saan need ilagay yung username and password. So dito sa string sa ano na to, dito natin i-input yung naka-register na 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 username tsaka password before your login. Once na in-input natin yung password ay tama, yung nilagay natin password is pupunta siya sa ano ba yun, true. Ibig sabihin didiretso siya dun sa product list. Pero kapag maling nalagay natin na input, didiretso invalid user siya. Na hindi siya unsuccessful siya kasi mali yung nilagay natin. Kailangan kung ano yung nilagay natin dun sa login, dun natin kailangan same. Dito naman meron tayong yung isang struct ba yun? Tinatawag ito na ano ba tawag dito? Ayun, product ito. Ano laman nito is yung mga details katulad bawat product tulad ng price, this info, tapos yung product name. Dito tayo mamimili kung product, kung ano yung details ng product. Halimbawa is dito sa product, pinindot natin yung number 1. Yan, saan na ba yan? Didiretso siya dun sa info ng marker. Tiraran natin, wait. So now, choice muna pala tayo kung shot ba ibig sabihin back or ilalagin natin. Once pinindot natin yung 1, didiretso siya sa login form. Tapos lalagay natin yung TB Games. Invalid yung password. So, mali pala yung spelling natin. Screen typing ko. Group activity ko. So, mali yung password natin. Bid Games. Yan. So, dito na yung mag-show na kung papiliin tayo kung i-view pa natin yung info product or hindi na. So, dito once na kinilik natin yung ito na sinasabi ko yung kung mamimili ka kung wait lang parang mali na pindot ko View product tayo, yan. Mamimili ka sa info kung ano yung gusto mong makita. Halimbawa is marker, gusto mong makita yung information. Lalabas yung description niya, marker. Is infill pane. Yan, lalabas siya. Tapos pati yung price niya, tapos kung ilang available yun sa product. So, lock na natin. After nun is dito papakita yung product naman, papakita dito yung lista ng produkto na possible natin bilhin dito tayong mga user. Then after nun, pwede tayong mag-add cart after natin mag-buy. Halimbawa ito, add cart tayo. Halimbawa kung ilan yung makasama. Ba't may na-click? 1 tapos TB. Tapos dito tayo bibili tayo ng product, yan. 2. Once na bibili ka ng product, halimbawa 3, bibili mo 1, 2, 3, ilang ba gusto? 2. Bali, ayan. Na-add 2 pesos to the cart. Once na na-add mo na, kung kunyari bibili ka ulit, gusto mo ulit bumili, maglalagay ka lang ng number. Kunyari 1 ulit. Tapos 2.
Yan, nasa cart na yung mga product. Tapos kung gusto mo i-check out, dito lang tayo sa check out. Yan. Tapos total amount, kung ilan yung payment na ibibigay mo. Halimbawa, 200k. Yan. Laki. Sasabihin na lang natin 1,000. Yan. Yan. So, ito na yung receipt. Magpapakita na ng receipt kung ilan yung total amount na binayad mo. Tapos yung total cost ng product. Tapos, ima-minus na yung diretso. Tapos, ito na yung receipt. Pero kung pwede ka ulit bumalik doon sa product, tapos pwede ka ulit bumili. Another receipt na naman kung ano. Tapos, dito, itong ano na to, itong huli na to banda dito, meron tayong loop dito para sa pag-process or pagbili ng product. At pag-check out, kailangan bayaran ng user before you successfully log in. Wait. Ito, dito. May loop tayo dito. Bayaran nyo yung kabuong halaga ng product. Yung nasa cart na in-add to cart natin. Saan na yun? Ano lang dito sa product na ay sa code namin is yung point on sale system siya. Kung paano nag-function, then eto. So may switch case na ginawa. May switch case kami dito. Wala. Wala pala kami ginawa. Else is pala ito. Halimbawa naglagay tayo ng wrong info. Halimbawa, di ba ang choices from 1 to 1 to 5? Ay, to 1 to 5. 1 to 5 tapos maglagay tayo ng ibang product is lang. To try natin kapag mag-error tayo. Di ba, bibili tayo ng product tapos mali yung nilalagay natin. Nga. Yan. So, bibili tayo na ulit ng product before that. Lalagay tayo ng 7. Dito lalabas yung hindi siya invalid product siya. Wala siya dun sa list na binigay. Wala siya dun sa wala siya dun sa choices. Kasi ang choices from 1 to 5 lang. At dito na yun. Oh my God. My God. So dito na yun nagpapakita yung Then, another example is dito naman yung product dito kalimutan ko na function to ng information so yun lang dito ko ba explain to ito yung signing out pwede naman yan explain lang. Halimbawa is gusto mo na after mo mag-login, pwede ka rin mag-signing out. Wait lang. James, yan. Halimbawa naka-login ka na, pwede ka sign out. Back ulit dun sa login registration. Kung gusto mo ulit magbago ng username dito lang. Yan. Lagay natin. Group 1 tapos 1, 2, 3. Kung ano yung naka-register dito, yun din yung ilalagay nyo dun. 1 group 1 1, 2, 3. Charing yun lang. Lalabas yung successful login. After natin mag-choice nun, isa sa product. Ito yung total amount ng pera. Pinapakita. Tapos dito yung choices from 1 to 5. Kaya 1 to 5 lang siya is, alam mo nakalagay na nga less than 1. Less than 1 tapos equal to greater than 5. Nakalagay limit kung ilan. Tapos pwede ka rin once na naubos yung product na halimbawa is maximum lang is 20, lalabas agad yung false na magpe-print out agad yung sorry, we don't have enough stock available stock. Pero ganun pa rin naman mangyayari.
And that's all our 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 code on group 1. Thank you. Okay na.